O si what's up mga kabonsai, welcome po sa channel ko guys. So for today's vlog, so nakita nyo naman yung video natin sa una. So ang gagawin natin content ngayon, so tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng magandang nebari o magandang base ng bonsai natin gamit po ang banyan o Ficus microcarpa mga kabonsai. So ganyan po, so yung ganyang itsura yan. So ano lang po ito, simpleng vlog lang para sa mga newbie na kabonsai natin mga kabonsai. O so yun guys, bakit patagal na pasok ito intro ko, kaya intro, pasok! So yun guys, so ito po ay project natin, siguro mga isang taon na to na ginawa natin. So pakikita ko muna sa inyo yung itsura niya o yung base niya na resulta nung ginawa natin mga kabonsai. Yan. So bakasin muna natin to. So ito yung binili natin na rotating para makita nyo. So bali dalawang piraso yun guys. So yung isa. So itong isa na to. Yan, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya guys. Para malaman nyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo na magandang base mga kabonsai. Bubuksan natin to. So simula nung tinanim ko to, so ngayon lang natin to mabubuksan mga kabonsai. Hindi ko pa nakikita kung anong itsura nito. So ipapakita ko yung technique na ginawa ko dito guys. So yun guys, so ayan po yung itsura nya ng nibari nya. Ano? So tinanim natin yan, tapos nilagyan natin ng plastic dyan sa ilalim, ano, para bumuka yung ugat nya. Ano? Nilagyan natin ng sapin na plastic para yung mga ugat nya nakabuka na ganyan mga kabonsai. So ayan. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin yan ginawa mga kabonsai. Yan. Awesome guys. Yan o, nagpapawisan na ako. So kita nyo ng itsura nya. So ganyan pong itsura ng base nya ngayon o ng nibari nya mga kabonsai. Gagalin natin itong ulit. Kunin natin yan. Ayusin lang natin yung ugat ng mga kabonsai. So hindi pa natin tatanggalin dito sa training pot nya. So dyan lang muna natin yan palalakihin. So ang gagawin natin, puputulin natin yan. Putulin natin yan mga kabonsai. So ganyan po yung tsura nya. Maliit pa lang siya pero yung ilalim nya o yung nibari nya, yung base nya nakabuka na. So parang tapering ang magiging tsura nya. So ito tatanggalin natin ito mga kabonsai. Putulin natin yan para mapalabas natin yung ganitong itsura. Yung ganitong itsura mga kabonsai. Yan. So ito ganun din yan mga kabonsai, nakabuka rin yung baba niyan. So yan yung ginawa natin. So ganyan din ang technique mga kabonsai. So ito may sapin. Kita ba yung sapin? Ayan. May sapin na sinapin na natin ng plastic para yung ugat nya nakabuka rin na ganun mga kabonsai. So yan yung technique nyan mga kabonsai. So ito hindi pa natin siya tatanggalin dito sa training pot nya, palalakin pa natin yan. So pinakita ko lang po sa inyo mga kabonsai. So ang gagawin natin, puputulin natin yan. Puputulin natin ito guys. So puputulin natin itong nasa gitna na to para magkabuo tayo ng left tsaka right. So ito nahuhuli kasi matagal siya lumaki kasi malaki to, kaya putulin natin yan para makahabol yan mga kabonsai. Tapos ito itatanim natin dahil ito pong project natin na to
from cuttings din po yan mga kabonsay. So tinanim muna natin bago natin ginawa na ganito. So ito ay galing din po sa cuttings kagaya nito. So itatanim din natin to, cuttings yan. So ang banya naman kahit cuttings yan ay nabubuhay. Yan, pero yung iba minsan ang ginagawa ko tawag dito, minamarkot pa natin yan para masigurado. Minamarkot pa natin para mas sigurado mga kabonsay. So ayan. So ang gagawin natin, palalakihin natin itong dalawang sanga na to. Kasi ito magiging first branch natin yan. Itong maliit, kaya kailangan mapahabol natin ng laki. Tapos dito palalakihin pa natin. Tapos magpuputol ulit tayo dito. Tapos second branch, dito tayo magpapatubo. Tapos dito tayo kukuha ng apex ibabaw. Yan. So ibig sabihin mababang ano lang to, mga small na bonsai lang ang magagawa natin dito mga kabonsai. Sa nibari niya. Yan. So yung nibari niya ang maganda dito o yung pinakang base niya. So ganyan lang po ang technique. So mamaya ituturo ko pala sa inyo kung paano gawin. So ituturo ko sa inyo kung paano gawin yung ganitong itsura mga kabonsai. So ito babalik muna natin buhangin para ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin yung ganitong style guys. At ayan na nga guys. So itong isa na to, ang isa sample ko sa inyo kung paano natin makagawa ng ganong klase ng nibari guys. So ito galing sa cuttings din. Ang unang gagawin niyo, magtatanim muna kayo ng banya na galing sa cuttings. Tapos kapag nabuhay na ganito, may mga ugat na, saka tayo gagawa ng project na ganun guys. Isa natin. Kita nyo, napakaganda ng ugat oh. So ang ginawa na natin guys, bigyan ko ng idea. Mas maganda kung meron na kayong left right. Yan, oh. Mas maganda kung meron na kayong ganito, isa sa baba, isa sa taas. Yan. Pero gusto ko sana dito kaso walang tumubo. Kaya para medyo mas mataas ang konti. Pero pwede rin dito. Pwede rin dito tayong kumuha. Pero dito na natin yung bibiyakin. Kagaya nitong isa na to, mas maganda medyo mataas. Yung isa talagang napakababa nun. Pero dito na tayo kukuha sa dalawa na to mga kabonsai. So ito, puputulin na rin yan. Pwede nang putulin na rin yan mga kabonsai. Kaya. So ito pinutol natin. Pangtanim din yan. So ganyan ang itsura niya mga kabonsai. So ito pwede na rin to na itanim mo na ganyan. So yung libari naman maganda na. Kita nyo naman oh. Nakalatag na talaga. Tapos pagtanim, sasapinan nyo na lang sa ilalim ng plastic o ng bato para hindi magkaging ganyan yung ugat niya. Dahil pag may sapi siya, nakabuka lang siyang ganyan mga kabonsai. Pero gagawin natin, tuturo ko sa inyo yung paano natin ito mapapabuka ng maganda. So gamit yung ano nyo, pwede kung may pait kayo, pwedeng pait. Yun. So bibiyakin nyo lang sa gitna. Ayun o. So, pag nabiyakin nyo na, ang gagawin natin dito yan, nabiyakin nyo na mga kabonsai. Pag-aapatin natin to guys.
Tapos pag napag-apat nyo na guys, sisingitan natin ng kahoy. Kung gagamitin natin ay yung sanga rin itong ating halaman. Umupit lang ako ng sanga. Yun ang gagamitin nating pangkalso. Para mapabuka natin mga kabonsay. Ayan o. Ito nyo. Nakabuka na yan. Yan o. So ganyan na po ang itsura nya. So lalagyan lang, bibiyakin nyo na pag-aapatin nyo, tapos lalagyan ng kahoy sa gitna para mapag-apat siya. Bibiyakin nyo ng apat. Tapos ayusin natin yung ugat nya. So ito ay ano lang guys, simple lang to, simple lang to. Technique para makagawa kayo ng magandang nibari. Gamit ang banyan mga kabonsay. So ganyan lang, maliit na banyan, pero pag tumagal to magiging ganito ang itsura nya, no? Yun naman, ganda ng itsura nya. So ganito din po yan dati nung tinanim natin mga kabonsay. Yan. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano naman ito itanim. So guys, yung itsura ko pwes na pwes. So itatanim na natin siya mga kabonsay. So sa pagtatanim, ang gagamitin ko naman ngayon ay tiles, basag na tiles. So ganyan lang po mangyayari. Kunin natin kung itsura. So bali ganito ang mangyayari. So ganyan nyo itatanim siya. Ano, pare ugat nya palapad pa rin o pabuka pa rin, hindi siya straight na diretso sa ano nyo, sa tawag dito, training pot. Siyempre river sand. Tapos unahin nyo yung tiles. Kita ba? Tapos ilalagay nyo na tong halaman nyo guys. So ibabaw nyo muna ng malalim. Tapos saka nyo na lang silip-silipin kapag stable na siya. Tapos yung pinagputulan, ang ginagamit ko stick glue o glue stick. Pero ang banya naman kahit hindi, wala problema yan. Pero pag meron kayong glue stick, ilagyan nyo na rin. Para hindi pasukin ng bakterya, fungus. Si mga kabonsay, sana po may natutunan kayo. Sana mayroon kayong idea na nakuha ngayon sa bagong video natin ngayon mga kabonsay. So ito po ay for sharing lamang po, lalo na po sa mga newbie na kabonsay natin. So isa pa po ang banyan po ay nabubuhay kahit cuttings lang, pero mas maganda kung imamarkot nyo para yung buong puno ay magkaroon ng ugat mga kabonsay. So yun guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe at syempre God bless po mga kabonsay. Maraming salamat po. Thank you.